Ako si Maria Lida M. Hoven, 43 years old, may bahay dito sa Pasinaya Homes, Santa Maria, Bulacan. Ate Dada, paano niyo po nalaman yung tungkol sa Pasinaya Homes? Actually, yung asawa ko kasi yung nakaalam nito dahil nakita niya nga sa Facebook. So, mas maganda siguro isama natin siya sa kwentuhan. Opo. Lab! Halika muna. Masyal muna tayo. Nalaman ko kasi sa Facebook na tapos nag-inquire ako kung okay ba siya o kung legit siya. Ang bago kami siyempre yun ako muna sa kanya para alam na. Pumunta kami dito sa 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 may Binayuyo. Doon kasi yung office niya eh. tapos yun doon kami nag-fill up ng Nag-down kami muna 5,000. Tapos, haliko mo kami ng another 5K, balik na naman kami. Sakto pang gabi siya, no? Kaya may time kami yung pumunta para ipasa requirement. So, nakumpleto naman niya kaagad, kaya mabilis yung process sa amin. Sa October 18 kasi kami lumipat eh. So, magti 3 years na yung October. siyempre kailangan namin ng bahay na kumbaga yung magiging sa amin talaga rin. Kasi nangungupahan din kami sa Caloocan. Yung kasi rito, medyo mura. Mura kasi yung Dahil dalawang tsaka palapag na siya. wala kasi equity. Tsaka mas malapit siya sa Manila. Yun, isa rin yun. Kasi ang work niya sa Manila eh. Yun. So, safety naman, okay siya. Kasi may gate, may guard, so, subdivision kasi, di ba? So, para sa akin yung safety. So, yun yung parang nag-ano sa amin na maganda ng tumira dito ko. Sa akin kasi, ko lang yung bahay talaga mura eh. Yun ang kasi doon ako sa Manila. Malapit talaga. Actually, malaki rin yung pagkakaiba. Kasi sa Caloocan nga, medyo magulo. Kasi wala nga naman, walang guardia. Kasi, lang naman yun eh, parang compound din siya eh. Apartments, gano'n. Parang, tas may mga makukulit na kapitbahay, mga pasaway. Kumbaga, maingay, mag-video kasi sila anytime. Unlike dito na hanggang 10 lang, may tas may curfew pa. So, parang maganda dito. So, laki ng pagkakaiba. Gising ka na pala. Magmumug ka muna para mag-ano ka na. Okay ka naman dito. Kain ka na dyan. Kaya. Be, kumain ka na lang dyan muna ha. Mag-asikaso lang ako pagpasok ha. Shai, nagkita tayo ulit. Kumusta ka naman ngayon? Anong mga pinagkakaabalahan? Okay naman po. Sa ngayon po kasi medyo naglulokoy po ako sa simbahan. Dahil po lahat po sila may trabaho na rin. Then ako po yung naiiwan dito sa bahay. So yung pinagkakabisihan ko po ngayon is mga gawaing bahay po. Tapos kanta-kanta lang dito sa bahay. Nag-iingay lang po ako. Ganun lang din. Tapos kada linggo na lang po ako nagsiserve. Tapos Sabado sa choir po. So, close talaga kayo ng mama mo, no? Opo. Parang BFF po kami na nagchichikahan po kami lagi. Lalo na po pag kumakain. Lagi po kami nagchichikahan. Tapos pagkaka-uwi niya po, ayun, tatanong niya po ako sa mga ginagawa ko sa araw ko, ganun. Ano sa tingin mo yung nakatulong para mas maging maganda yung bonding niyong maging? Sa tingin ko po is yung yung mga org din po dito. Kasi parehas po kami ng mga sinasabihan. So, isa na din po dun yung basic family formation po. Nag-attend po kasi ako dun din. Parehas po kami ng mama. Then, nakatulong po siya para mas maging close kami. Then, isa na din po dun yung Joy Nostalgia Foundation po. Nakatulong din po siya kasi parehas kami kasali ni mama. Yun po yung mga nagiging topic din po namin sa chikahan namin, kung anong ginagawa ko sa organization, tas kung ano rin po yung ginagawa ni mama. Yun po yung mga tinatanong ko din sa kanya. Para sa akin po, si mama, siya, sobrang responsable po dito sa bahay. Then, pipilitin niya na matuto ka sa mga gawain. Ganun po siya sa amin. Sa'yo lang.
Yun, ay, sayang wala si Musyo. Di sana tayo. Yun, si Mama, si Mama kasi, mabait si Mama talaga. Tapos, ano ba, masipag si Mama, kahit na pagod na siya, pipilit niya yan. Kahit na napakasama ng pakaramdam, kailangan pang maglaba. Sabing, patulong na lang, ayaw pa niya. Ayan, tapos, yan si Mama, magaling din sumayaw. Talbog-talbog yung bilbil niya. Kasi Zumba. May armor. Tapos, kasi po, makikita mo talaga na poprotektahan ka niya. Nandyan siya para sa'yo lagi. Tapos magtatanong siya lagi sa'yo. Uy! Magtatanong siya lagi sa'yo kung may problema ka ba, ganun. Magano siya, kakamustahin ka na. Ganun siya. Kaya may armor. Ayan, sige ako. Si Mama, di-describe siya sa isang salita, nanay. Kasi syempre pag sinabi nating nanay, nanay magulang, ganyan, tapos may pakisanak. Ayun, yung ibibigay yung lahat para sa mga anak niya. Ganun, hindi lang sa anak niya, sa pamilya niya, sa tao. Yun, si Mama. Dati namin tinitirhan ang mga challenges na kinaharap namin. Actually, marami. Unang-una sa financial, tapos yun, may time din na nawalan siya ng trabaho, ng asawa ko. So, talaga mahirap pag walang kumikita sa pamilya kasi yung gastos araw-araw. Umabot na ilang buwan yung utang namin sa bahay. Pero buti na lang, mabait yung may-ari. Kaya napakiusapan namin. At sa aming mag-asawa naman, challenges, syempre hindi mawawala yun. Yung may mga selos-selos, yung time. Kasi wala pa ako libangan nung nakaraan. So, talagang bantay sarado ako sa oras niya. So, alam ko dapat yung uwi niya, yung pag-alis niya. Parang nasakal na siya sa akin sa ganong way ko. So, isa yan sa pinag-awayan din namin. Tapos sa naman, sa neighborhood, actually may pasaway kasing kapitbahay doon na talagang mahilig magwala, paglasing, naghahanap ng gulo. Isa yun sa pinangangambahan namin pareho, lalo na pag panggabi sila. Ang pinakadahilan ko talaga, kaya kami lumipat, yun nga magkaroon talaga kami ng sariling bahay na Kasi para hindi na ba kami forever o habang buhay na mangungupahan. Sobrang masaya, tapos mafe-feel mo na may pake talaga sila sa'yo kasi may pinaprioritize nila yung safety nyo. Then, parang nakakagaan din po sa loob na dito yung pinili nila kasi safe talaga and ipa-priority nila yung kapakanan. Ganun po. Sa'yo. Nung una talaga nainis ako. Kasi ang sabi nila sa akin, tinanong ko sila, bakit kami lilipat na? Bukod sa ayaw kong umalis doon, parang umano sa akin nun, yung namamaalam na kayo, kailangan may bahay na kami, ganyan. Pero yun, hanggang sa na-realize ko na, oo nga, may alam ko na yung gustong parating nila namin. Bakit sila nag-invest ng ganun? Kasi para rin talaga sa amin, para sa akin. Ayun po. Para sa akin, yung paglipat namin dito sa Pasinaya, tamang desisyon siya. Mas nahanap namin dito yung peace na hinahanap ko sa Caloocan na wala doon. Tapos dito rin nalibang din yung sarili ko. Mas para sa akin, tama yung desisyon na nakalipat kami dito sa Pasinaya. Okay, kuya. Alis na ako, pasok na ako. Kayo nang bahala dyan. Hindi po, alis na po. Kaya sa barangay po. Magkano po kaya? 50? Dada, ano pong trabaho niyo dito sa barangay? Bali, isa ako sa volunteer na barangay health worker. Kailan po kayo nag-start na magtrabaho dito? Dito ng May 21. Tapos, anong trabaho mo sa barangay? Ano yung mga usual na ginagawa mo? Nag-assist kami ng mga patients, yung mga magpapacheck up, buntis, yung mga babakunahan na bata. And then, nagre-record din po kami, ganun. May time din na nag-house to house kami para maghanap nga ng mga babakunahan, mga buntis at nagpa-family planning. Okay po. Sige.
kasamahan, maganda naman siya makisama sa amin. Isa siyang matatag. Kumbaga, hindi naman siya yung katulad ng iba na sabihin mong, ay, ayoko na nito. Ay, ang hirap na nito. Pero siya, ay, ano ba to? Kaya ko ba to? Paano ba to? Kumbaga, ganun siya. Hindi mo makikitaan na, ay, ayoko na ito, hindi ko kaya to. Nakitaan ko siya ng pagpupusige na matuto. Baka nga. Isip mo siguro. Pero try natin. Promise. Da! Oh. Napasyal kayo. Practice ba tayo? Ano meron? Practice? Mamaya? Mamaya pag wala ng init. Oo. Ako muna kayo. Kami ni Dada talaga, hindi talaga kami niya magkakilala. Nung unang magkakilala kami niya, nung hindi niya ano na ako sa SPPC, naging member ako. Tapos doon na siya nag-umpisa talaga, nung kami naging close talaga. Yan si Dada, talagang hindi ko siya kilala. Pero nakikita ko siya, pares kasi kaming Caloocan. Opo. So nakikita ko siya talaga sa simbahan, nagsiserve talaga siya sa choir. Yung napag-aralan namin dun sa Ugnay, parang nabago din sa namin sa pamilya kasi marami talagang matututunan talaga dun sa Ugnay na sinalihan namin. Actually, marami naming natutunan sa BFF talaga about sa Family yun. Paano i-handle yung pamilya mo, kung anong klase kang magulang, meron palang ganun, Yes, diba? tama. Na ano nila, kung anong klase kang magulang, kung disciplinary ka ba, yung mga ganun. Mm-mm. So yun, nalaman namin doon para alam din namin i-handle yung attitude ng mga kabataan ngayon, which is iba na talaga compared dati. Yes, tama. Si Dada bilang isang, kasi siya yung leader namin sa Hot Mamas, ang masasabi ko lang, gusto niya kasi minsan organize, like uniform, ganyan. Gusto niya organize kami sa uniform, siya yung nag-handle nun. Tsaka isa siyang parang tingin ko lang sa kanya, halos parang perfectionist siya. Lahat inasikaso naman niya lahat. Kumbaga nakadetalye lahat ng mga binababa niya sa GC, yung galing sa mga parokya, yung mga ganun. Ngayon naman po, oras po ng practice namin ng Hot Mamas para sa intermission number namin para sa event po sa Pagsibol 1 at Pasinaya 3. Kasi magpi-fiesta po doon. Okay, okay guys, ready na ba? Ready. Okay. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it, let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah, let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. And then, pupunta rin ako ng chapel kasi para magpapasalamat din ako sa buong araw na binigyan niya ako ng lakas para magawa lahat ng kailangan kong gawin. At syempre, bilang lingkod din ng simbahan, mag-aayos din, naglilinis saglit dito sa chapel. Ayun, yung ipinagpapasalamat ko sa buhay ko na sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko, nandito pa rin ako. Naiyak ako. Broken family kasi ako, so grade 3 pa lang, wala na akong magulang. So, pag nagre-reflect ako ngayon, na-realize ko na ganun pala ako katatag kasi hanggang ngayon buhay pa ako. Which is 3 beses ko na kasing tinangkang magpakamatay sa sobrang depressed. Pero
yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan. Binigyan niya ako ng lakas para magawa yung mga obligasyon ko sa buhay, sa araw-araw, bilang nanay, bilang negosyante, at bilang volunteer. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung pamilya ko nanatiling buo. Hindi na tulad sa akin na broken family, na yung sakripisyo ko noon, maganda yung naging bunga. So maganda yung pinili kong desisyon na magpakatatag, na kumapit sa Panginoon, kumapit sa pamilya ko, na natupad naman yung pangarap ko na manatili kaming buo hanggang ngayon. At dito sa Pasinaya Homes, so parang peaceful na kami dito sa Pasinaya. Talagang yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord, na dininig niya yung dalawang panalangin ko na maging lingkod niya at maglingkod din sa tao bilang volunteer. So yun po yung talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos at sa buhay ko.